Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you, second half ng August 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, para sa details, paki-message ako sa messenger. At sasabihin ko sa inyo kung ano yung details. Siyempre, punta kayo lang dyan sa description below o sa pinaka-YouTube ko. Nandiyan po yung aking FB link o ilalagay ko dyan sa aking screen ng video ang aking FB. Check nyo lang maigi para hindi kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. General reading, hindi mo ito personal reading. Okay, Cancer? Energy reading tayo. I'm only the guidance. Depende na sa inyo yon kung anong action ang gagawin nyo, pero sabihin ko kung ano yung mga pwede nyong maiwasan or kung ano man yung mga dapat nyong marinig na sasabihin ni card. Okay, period of frustration, lesson to be learned. Paano may mga pagdadaanan ka na sitwasyon na maaring may matututo ka doon or pwede may pinagdaanan ka na talaga in the past na maaring may mga natutunan ka, no? Yan, basta ano mo lang yon, i-adapt mo yung mga learning na yun, ano. So, iba dito may mga darating pa. And also, we have the egg. Is success assured with good plan and hard work. Siguro na handun yung point na magkakaroon ka ng mga pagpaplano this time or handun yung point na magbibigay ka talaga ng effort and hard work sa mga bagay o sitwasyon mo. Isa, parang meron kang nililimliman na sitwasyon. Alam mo yun? Ibig sabihin, halimbawa, parang you're investing with something and they assure you na magsasuccess yun or kinakailangan. Halimbawa, sa trabaho mo, binibigay mo talaga yung effort mo doon, ganyan, napaka very hard work mo, handun yung marami ka natututunan, di ba? And yung dahil sa you investing doon sa sitwasyon na yon is magsasucess ka. Kumbaga, this golden egg is marireceive mo. Alam mo yon, parang may nililimliman ka o lilimliman na sitwasyon. Halimbawa sa pera, 'di ba? Halimbawa nag-iipon ka, binibigay mo 'yung effort mo doon. Plano mo kasi bibili kasi ako ng sasakyan, bibili ako na ganito. Kaya nagbibigay ka ng hard work doon and then they assure you na makakamit mo 'tong si golden egg. Ganon. Or kinakailangan para sa iba. Alam mo may turkey kasing lumalabas ayan no. Any of the turkey someone is behaving stupidly. Sana hindi ikaw ito, but still may person na ganon, ano. Pwedeng sa kasama sa trabaho or nasa paligid mo lang yan. Be careful, do not take a risk. May mga sitwasyon na kailangan slowly but surely. Okay? O planuhin mo talagang maigi, ibig sabihin. No? Yan ang sinasabi rin dito is, tulad nga sabi ko na tulad ng turkey, is my doble cara. A two faces friend. Hindi lang siya friend. Actually, no, pwedeng sa relasyon, sa mga taon na ako nagsayo, ganyan. Kapatid, anak, magulang ka relasyon, kasamahan sa trabaho, kung sino man yan, no, yan. May doble cara, may mapagpanggap, may sinungaling, pag nakatalikod na itong tao na to, or maybe ikaw ito, vice versa, no? Kumbaga, pag nakatalikod na, naging iba na yung aura niya, o nag-iiba na siya. Kumbaga, may nasasabi pala siya sa'yo. O kaya may tao na mapagpanggap, sinungaling, mapangging lang. Ingat ka. Okay, we have May. Pare may kilala ka na May or may kilala ka na May ang kanyang birthday or sa iba sa inyo is connected ka sa mga sakura or cherry blossoms na pangalan man yan or ano man yan. Sa iba sa inyo is maaaring may nagmark sa iyo when it comes to a May, pwedeng nahandon sa point na yun, ano, in a past May, sa mga nakaraang May, or maaaring there's something happen sa next May, pwedeng nahandon sa point na yun. Also, May kasi is 5 minutes, 5 hours, 5 days, 5 weeks, 5 months. Siguro before ending of this year or by the first, August, September, October, November, December, o by January, maybe sa iba, o kung weeks man yan, bilangan mo lang 4. Kasi 5 weeks, diba? Bilangan mo lang yan. There's something happen. Dito is a beautiful thing siya kasi may flower siya. Ibig sabihin, magiging maganda yung flow or days man yan magkakaroon ng mga gandang flow of situation sa buhay mo. Siguro it's more on calm ang nakikita ko sa iba. May mga sitwasyon na aayon sa'yo or pwedeng may mga sitwasyon na aayunan mo
or mag-go to the flow to the situation ka, pwedeng nandun sa point na yon, but still, handitin yung calmness situation. Also, changes to it, no? Yan, changes is coming, mas mararamdaman mo yung magandang agos ng buhay, pwedeng nandun sa point na yon, sa iba, sa inyo. And also, meron kang broken wishbone, wish will not be granted. Hindi naman sinasabi when it comes to hindi siya mag-grant, maaring ito is delay lang, no, maaring delay, mati-delay, ipapaliban, or anong man delay. Kasi, why? Maaring may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong baguhin sa iba sa inyo. And it happened. No? Yan ang sinasabi nito. Kaya nga, dito rin itong si Panel. Diba? At saka dito si Egg. Ibig sabihin, kailangan mo ng strategy. Kung meron kang option 1 na hindi nag-success yun, maglagay ka ng option 2 and option 3. Kumbaga, wag ka lang mag-stick to one. No? Kumbaga, always have an option. Always have a strategy sa aspeto ng buhay. And then also, kung titingnan ko rin sa broken wishbone din, is nahandun yung point na may tao na maaring handun yung point na may mga pangako na mapapako. No, pwedeng ikaw sa sarili mo, nangako ka sa sarili mo, o ano man yan, na pwedeng hindi mo pa matupad-tupad hanggang sa ngayon, or maybe may tao na nangangako sa'yo na hindi niya matupad-tupad, or hindi niya matutupad, or ikaw may pangako sa kanya na hindi pa mo matutupad yon. Maaring delay yon, or kung ano mang pwedeng delay or hindi talaga niya tuparin, or ikaw ito, no? Yan, vice versa. Yan, ingat na lang din sa situation. And meron kang will chim, may mga will chim ba kayo? And peace and harmony. Tingnan mo dito, di ba? Go to the flow, calmness, and yan, magkakaroon ng mga peace and harmony. Sa iba naman sa inyo is may tao na gusto niya ng pagkakaisa at peace sa'yo. Pwedeng may situations kayo, may sitwasyon siya na hindi naging maganda yung yung pag-uusap nyo o yung connection yung dalawa, kung sino man tong aspeto na to. They want peace, no, and harmony, or gusto niya talaga magkaroon ng pagkakaisa, no, sa sitwasyon na ito. May tao na they want apology, gusto mag-apology, yun ang nakikita ko dito. And also, meron kang someone is extremely stubborn and unwilling. Okay, may tao na hindi nakikinig, matigas ang ulo, unwilling to change itong tao na to, sana hindi ikaw, no? Or may tao na they always promises with something pero hindi niya magawa-gawa, or ikaw ito, sana wag naman. Pero may taong matigas ang ulo, sana hindi rin ikaw yan, ha? Yan. And meron kang someone's going out of your life or the end of situation. Marami ibig sabihin when it comes to an ending, ha? Siguro sa iba sa inyo, kasi we have the May and the Will Chim, merong sitwasyon sa buhay mo na yung mapifeel mo talaga yung calmness, mapifeel mo yung freedom, o mapifeel mo yung bagong ikaw, or may mga bagong situation happen, new beginning, kumbaga, no? Halimbawa, sa trabaho mo, di ba? Dati ang hima-hima, ngayon is magiging more on busy ka na, o kaya sa trabaho mo, dati nasa level 1 ka lang, aangat ka na, yung mga ganun sitwasyon, o mga kontrata man yan, o kaya sa relationship, pwedeng nando sa point na yun, di ba? Or sa iba naman sa inyo is, may tao na aalis sa buhay mo. Depende sa pag-alis. Depende sa pag-alis. Pwede na doon sa point na hindi lang siya tao, no? Actually, pwede rin sa mga pet. Kung may mga alaga kang hayop, pwede na doon sa point na yun kasi it's connected din sila sa'yo. Yan. Basta may aalis sa buhay mo. Siyempre, sana hindi pagkawala, di ba? Na situation. So, or pwede rin naman sa iba sa inyo, ikaw yung aalis sa sitwasyon. Halimbawa, aalis ka na sa trabaho mo, aalis ka na sa relasyon, aalis ka na sa pakikipagkaibigan dito, aalis ka na, may aalisan ka sa iba sa inyo, no? Kasi hindi kayo pwede mag-same kasi marami yung cancer. Yung iba naman, yun nga, end of situation. Pwedeng may mga magtatapos sa buhay o pagtatapos, end of a cycle situation, sa iba sa inyo, kung sa aspeto ng buhay mo yan. Indecisiveness, allowing you life to rumble endlessly. May mga bagay na parang hinahayaan mo na lang, no? Parang either bahala na or hinahayaan mo lang naman na maganap o mangyari iyon o maulit muli iyon. Pwedeng nando sa point na yon. Halimbawa, sa relationship,
alam mo na sa relationship is, halimbawa, nagkaroon na ng breakup, di ba? O pala kayo nag-aaway-away, hinahayaan mo na abusuduhin ka niya, hinahayaan mo na ina-undervalue ka niya, hinahayaan mo na ganyan-ganyan ka lang niya. O kaya sa kasama sa trabaho, di ba? O nakikisaw-saw ka, di ba? Pwede na doon sa point na yun. Sa trabaho, di ba? Hinahayaan mo na makisaw-saw ka sa mga bad situation, di ba? Sa mga chismis o away o ano man yan, pwede na doon sa point. O may mga situation na, basta may mga sitwasyon na paulit-ulit, no? Paulit-ulit yung sitwasyon. Ingat ka na lang dito, no? Kumbaga, pagka nagplano ka ng sitwasyon, kailangan tuparin mo. Yun. Kasi, hindi ko alam kung anong rason nyo. Kasi iba-iba kayo ng rason. Halimbawa, sa pera, di ba? Sabi mo, mag-iipon ka na. Pero hindi ka makaipon. Kaya, di ba sabi ko nga sa inyo is strategy. Well, it's your choice. Okay. O, ito na nga yung strategy nga, oh. Oh my God, lalayo. Okay, dito sa sitwasyon mo is, yes, this is strategy. Ibig sabihin, may tao na magaling. No, may tao na may strategy siya. Maaring hindi mo napapansin o pwedeng napapansin mo pero dead mythology ka. Pwedeng na, halimbawa sa trabaho mo, di ba? Napapansin mo na parang ang lit-lit ng sahod mo pero lahat halos ginagawa mo, di ba? Di ba? Kumbaga, o kaya night shift ka pero wala siya sa pinaka minimum, di ba? Parang hinahaya mo. Parang may tao nagbibigay may taong mas strategy, kumbaga, sa iba sa inyo. Or sa iba naman sa inyo is pwedeng kung sa relasyon, ganun din. Di ba? Mas strategy siya. Kumbaga, sana mapansin mo kasi nandito si Will, di ba? Sa iba naman sa inyo is kinakailangan mo daw na magkaroon talaga ng planning. Kailangan mo magplano sa buhay mo. Halimbawa, kahit na mababa yung sahod mo, okay, you will stay kasi is habang naghahanap ka ng magandang opportunity or habang naghahanap ka ng parating na opportunity, pwedeng ganun, okay lang din na inyo. But still, also, that is a strategy. No? Wise din yun kasi kapag umalis ka tapos wala ka na mapupuntahan, hindi yun practical. Hindi yung strategy na naiisip mo. Mali yun. Kasi ikaw din yung talo doon. Diba? And also, may mga situation daw na iba sa inyo is may mga mapipredict ka. Ibig sabihin, either ipapakita ito sa panaginip mo, sa intuition mo, or may mga bagay ka na mararamdaman na mapipredict, or maybe iba sa inyo is na nakakabasa kayo ng mind ng tao, ng iniisip ng tao. Or sa iba sa inyo siguro may tao dito na meron siyang strategy when it comes to communication. Ako nakikita? Hindi ko alam kung ikaw ito, maybe someone, no? Pwedeng friendship. Kumbaga, yung alam mo yung papaikot-ikuti ka niya pero nililigaw ka lang niya pero at the end makikita mo yung point ng sinasabi niya. Yun. O kaya is, iba dito is, baka binobola kayo ng nangliligaw sa inyo, ganyan. O may tao na binobola ka lang niya, ganyan. Chine-check ka lang niya, ganyan. Diba yung check-check? Yeah, well, it's your choice. Okay, well, a friendship, magkakaroon nasa networking ka ba? Iba sa inyo, maybe you are networking, o kaya may mga social media kayo, o sa iba sa inyo is magkakaroon ng mga new connection, or makakapagsalamuha sa ibang tao. Ganyan, there's a team, then ako na nakikita dito, pwede magkakaroon ng mga getting together, union, situation. We have the introvert. Iba sa inyo ay pagka-introvert, or pwedeng na doon sa point lang talaga na mas sinasamahan nyo lang talaga siguro yung mga taong gusto nyong samahan. Yan, magkakaroon ng separation. Marami ibig sabihin kasi ng separation tulad ng sabi ko with a wishbone, di ba? Pwedeng for a better, for a best, for a while, ganyan. Or distance lang siya or boundary sa iba. Maybe may mga online community. Ako na nakita dito, kung magkakaroon ka ng communication when it comes to an online, mag-ingat ka na lang din. Kailangan mo siya sa atin maigi kasi pwedeng mag-mess ka dito, or pwedeng pumangit yung outcome na to, no, sa iba sa inyo.
And may tao dito na pwedeng ikaw ito, naghahanap ka ng proof, nag-i-investigate ka, may mga bagay ka na gusto mong malaman, may mga bagay ka na gusto mong alamin, nagsisiyasat ka, may binahado sa point na yon. Yan, may mga bagay na pinakiraramdaman ka, o may tao na naghahanap ng proof na minamatyagan ka, na hinahanapan ka ng butas, hinahanapan ka ng mali, o tinitignan niya kung ano yung ability na meron ka sa trabaho yan, di ba? Halimbawa, may tao na kung okay ka ba talaga, magaling ka ba talaga, pwede na ba kitang i-upgrade, mga ganyan, diba? Or kung sa relasyon ito, siguro nandun yung point na may tao na naghahanap ng proof ko talaga yung karelasyon nila ng loloko, diba? O binubola lang sila. Or sa iba sa inyo, kung mga bago ito, is kailangan nyo talaga mag-imbestiga. Kasi pwede kayong masama sa third-party relationship, or baka mangyari umuli ang nangyari sa nakaraan, ano? Yan ang pinakaiiwasan nyo sa iba sa inyo. Maaring iba sa inyo is mas magiging busy, or you are going towards sa busiest situation sa iba sa inyo. May mga schedule naka palibot na sa'yo, no? May mga pagmamanage o may mga plano at pag-organize ng mga bagay-bagay. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa physically, or kung sa mga sitwasyon na kakaharapin mo. Andito rin yung mga bagong idea akong nakikita sa iba sa inyo. Ako nakikita sa iyo, or nahandun yung point na may mga suggestion, situation, pwedeng ikaw ang magsasuggest or may tao magsasuggest pagdating sa iyo ng something, and then doon ka maliliwanagan. Oo nga, pwede nga yun. Oo nga, tama yan. Oo nga, ganito. No? Or pwede rin naman kasi na may mga nire-research ka na makakaroon ka na idea, or pinapanood, or inaalam, sinisiyasat, nire-research, na makakaroon ka na idea doon, ano, to manage any situation into your life. Pwedeng nahandoon sa point yung iba sa inyo. Mag-ingat ka, may nagmamatchak sa'yo. Ay, ano ba yan? Kuha tayo dito ng 3 para kay Cancer. Uy, 3 lang po. Tamadis, diba? Ganun talaga. Okay, meron kang 5, 9, 8. Pisces, Aquarius, and Aries. And we have the 4. Okay. We have the 5. Oh, may changes na magaganap sa buhay mo. May pagbabago magaganap sa buhay. As in. May pagbabago. And then also, may mga sitwasyon na mape-pressure ka. Siguro kung sa busy ka, kasi also the schedule, siguro kung busy ka, o kaya naman is hectic yung schedule mo, o kaya is night shift ka, di ba? Pwedeng nandun yung point na medyo pressure, di ba? Mape-pressure ka talaga, lalo na pag uuwi ka, kung walang sasakyan, o kaya is medyo, syempre gabi, medyo antok-antok lang yan, di ba? Nandun sa point na may konting stress, ako nakikita sa iyo, nandun din yung point na may mga bagay na magkikim-kim ka, sasarilihin mo yung mga bagay, pwedeng nandun sa point na yun. May mga sitwasyon na ipo-force mo yung sarili mo doon. Kumbaga, kahit na tinatamad ka, kailangan pumasok, kahit na ayaw mo, kailangan gawin, may mga ganong situation. Ako na nakikita sa iba sa inyo. And then also is know your target, ano, pagdating dito ka slice shot, know your target, kasi pwede rin, basta make a plan, know your target, slowly but surely, ano, kasi kailangan mo rin kasi pag-isipan yung mga bagay-bagay, kasi pwede mag-mess yan, no, pwedeng mangyari yung nakaraan. And we have the old car, and okay, medyo pagod yung iba, no, kaya medyo makakaramdam ng pagod, or pagod kayo, yan. And then also, may retire ako na nakikita. Hindi ko alam if you want to retire with something, or may tao na magre-retire. Pwedeng sa trabaho mo, may tao magre-retire doon. O kaya ikaw, you want to retire with something. Parang ayaw mo na sa trabaho mo yan, o sa relasyon mo, o sa mga connection. Pwedeng na doon sa point na yun. Diba? May mga situation din na magkakaroon ka kasi ng reminiscing from the past situation eh. Parang magkakaroon ka ng revisiting, no? Na sa mga bagay o sitwasyon mo sa nakaraan, good man yan or bad, na doon din yung point na may mga
Iba sa inyo, you're stuck in the past eh. Hindi ko alam kung saan aspeto ng buhay mo yun. Pwedeng sa love life, pwedeng sa pera, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga connection. Para may taong nai-stuck or sa stuck situation, ako na nakikita sa iyo. May mga nostalgia situation din ako na nakikita. And also, nahandan din yung point na merong mga sitwasyon na parang hanggang ngayon ginagawa mo pa rin na maaring yun yung nakapagpapastuck sa'yo. Yun na nakikita ko. There's an old habit situation na pwede makapagpastuck sa'yo. Pwedeng handun yung point na willing to let go ka or hindi mo pa siya makayang i-manage or hindi mo pa siya kayang ano ba to? Ma-release. Sa iba parang same pattern kasi nakikita ko eh. Hindi ko alam kung ano yun. Siguro, halimbawa sa pera, is palagi ka nag-iipon pero palagi siyang lumalabas. Pwedeng nando sa point and need ang strategy, di ba? O kaya sa relationship, kumbaga may nakikipagkilala sa iyo sa online. Kumbaga palagi kang nakikipagkilala sa online or dating with online, relationship with comes online. Pero palagi ka naman naloko kasi wala kang strategy, 'di ba? O kaya kung may mga networking ka online, something na social media or online community, kung old pa rin yung nasa thinking mo, yung pananaw mo is magiging same ka lang diyan at hindi ka magle-leveling up, 'di ba? Kaya minsan may mga times kasi na kailangang baguhin. But still, it's up to you to make it happen. But the changes is coming, pero ang sinasabi dito, may mga frustration kasi na pwedeng maganap sa buhay mo o pwedeng malito ka doon, basta ang iisipin mo daw, yung choices na yon nasa sayo daw yon. Kumbaga, choose one. Yun ang sinasabi. Huwag kang malito. Kasi, basta, it's your choices naman kasi. No? Yun. And we have the water carrier. Pwedeng iba sa inyo is you are more or balancing or kailangan mong balansehin yung lahat ng aspeto ng buhay mo. Pwedeng sa trabaho, nando yung point na nagtitiis na nagtitimpi ka, or pwede may mga bagay na ganong sitwasyon, hindi man sa trabaho yan o sa relationship mo. Yan, magkakaroon ng mga communication situation, may mga may tulungan no? Either may tutulong sa'yo or may taong tutulungan ka o basta may pagtulong or may taong tutulungan ka niya. Vice versa. Yun ang nakikita ko dito. And then also it's more on balance kasi to. Ibig sabihin, mas more kang magiging patient this time. Alam mo yung point na kahit na medyo mahirap o may mga pressure, stress situation, siguro mas more kang magiging patient. Parang magtitiis at magtsatsaga ka talaga sa sitwasyon mo. Ganyan. Kung titingnan ko dito si 9, handun yung point of apology tulad ng sabi ko kanina, di ba? Someone want ng apology and may tao dito na they spying or ikaw yung nag-i-spy or may tao na nag-i-spy sa iyo, vice versa. Yun ang nakikita ko dito ha. Yun. Siguro kung medyo pagod ka, yan, try to make it balance the situation sa nakikita ko dito. Pero alam mo may taong mabait eh. May taong mabait siya kasi alam mo hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo, pero may tao akong nakikitang mabait kasi hindi siya selfish. Alam mo yung point na mapagbigay talaga siya, as in. Sobrang mapagbigay. Kumbaga, siguro may mga time na kahit hindi na niya inisip yung sarili niya, mabigay lang niya sa iba or maitulong lang niya sa iba. It's more on giving, kumbaga nahanto sa hindi ko alam kung sino sa buhay mo, but still nahanto yung tao na ito na mapagbigay. May nakikita ko celebration sa'yo, Cancer. Hindi ko alam kung ano yun, but there's a celebration. Ako na may party, maliit man yan o malaki. May mga okay, maybe may mga union and family unity, friends, may mga gathering kasi ako nakikita. Either sa iba dito, anniversary, wedding, from, birthday, award, ceremony, may mga ganyang sitwasyon. May mga ikasisiya or mga kasiyahan na pwedeng maganap sa iba sa inyo. Yeah, may mga parating na magaganda. Pero yung yung mga ganitong sitwasyon, i-manage mo maigi, no? Sa iba sa inyo. Arigato namaste, God bless.